Hi everyone! It's MC Vlogs Japan. Nabanggit ko nga noon na naglipat kami ng bahay, kaya ngayon isi-share namin sa inyo ang aming lipat bahay experience. Para hindi sayang sa oras, dito na kami sa property nag-meet ng real estate agent. Panglima na to sa apartment na tiningnan namin. So far, ito yung aming pinaka nagustuhan. Halos lahat kasi ng hinahanap namin sa apartment ay mukhang nandito na. Kaya nga bago pa kami maunahan ng iba, nag-decide na kami na mag-proceed sa application. Nang ma-approve kami sa screening, nagpunta na kami sa office nila to sign the contract. Mukhang ang daling pakinggan, no? Hali kayo, samahan nyo kaming isa-isahin ang proseso ng paglilipat dito sa Japan. Habang nag-e-empake kami, pag-usapan natin kung ano-ano ang mga dapat i-consider at ihanda sa paghahanap ng apartment. Una, ang layout ng apartment. Napakaraming mapagpipili ang layout dito. Nakadepende na lang yun kung gaano kalaking space ang gusto nyo. Merong 1K para sa mga singles, 3DK or 2LDK para sa mga may pamilya. At itong number sa harap ay bilang kung ilang bedroom meron yung apartment. At kung decided ka na sa design, next naman ay ang budget. Syempre, nakadepende sa lawak ang presyo ng apartment at idagdag mo pa ang parking fee kung may kotse ka. Bukod pa kasi ang rent ng parking sa apartment. At kung decided ka na sa layout at budget, paano at saan ka nga ba makakahanap ng apartment? Ang isang option ay sa Fudosang Yasang or real estate company. Doon, i-assist ka nila at bibigyan ka nila ng properties to choose from based on your preferred location, layout, and budget. Kung bago ka dito sa Japan or first time mo maglilipat, mas magandang dumiretso ka na sa kanila. Tapos na nating iayos ang mga damit. Oras naman para maglinis sa bago naming lilipatan. Nalinis na nila to, gusto lang namin linisin pang mabuti. After nitong malinis, sinunod naman namin ang paghahakot. Ituloy na ulit natin ang kwentuhan. Ang second option naman kung paano at saan ka makakahanap ng apartment ay sa internet. Dahil second time na namin tong maglipat, ito yung option na ginawa namin. Ang kagandahan nito dahil through internet, pwede kang mag-search anytime at kapag nakakita ka na ng gusto mong property, you can book a schedule online to meet their agent. Nga pala, hindi dahil gusto mo ang isang property ay pwede mo na tong i-rent. May mga apartments kasi dito na hindi nag-a-accept ng ibang lahi. Kaya bago mo i-visit ang isang property, mas mabuting itanong mo agad kung foreigner-friendly ba ang property na nagugustuhan mo. Kaya as a foreigner, isa yan sa mga challenges namin sa paghahanap ng apartment. Sa mga oras na to, medyo matindihan na yung mga binubuhat namin. Second floor nga pala yung una naming apartment, kaya medyo challenging maghakot ng gamit. Ito na yata yung pinakamatindi naming naranasang pagod. Dahil sa loob na 1 linggo, everyday after work namin ginagawa ang paghahakot. Pero, pwedeng hindi naman ganito. You can request for a moving company. Sila na yung bahalang maghakot ng lahat ng gamit mo hanggang sa bago mong lilipatan. Costly nga lang talaga yun. Nakadepende kasi yung price sa dami ng gamit at kung gaano kalayo yung lilipatan mo. Nung nag-inquire nga kami sa isang moving company, ang minimum cost daw ay around 20 to 30,000 pesos. Minimum pa lang yun ha. Ang mahal diba? Dahil wala kaming budget para doon, kami na lang yung gumawa. After namin maghakot ng mga gamit, bibili naman kami ng mga kulang pa sa bahay. Ituloy na ulit natin. Ano pa ba ang mga kailangan mong ihanda sa paglilipat ng bahay? Kung approve na ang iyong application, kailangan mo nang maghanda ng pang-initial cost. Ito ay nakadepende sa management company ng napili mong apartment. Usually, it will cost around 4 to 6 times ng iyong monthly rent. Kaya kung ang rent mo ay 50,000 yen naman, kailangan mong maghanda ng 200 to 300,000 yen. Ang mahal, diba? Ito nga pala yung mga included dyan. At ito na nga, ikinakabit na namin ang mga nabili naming gamit na kulang sa bahay. Yung mga ilaw at gas stove nga pala ay sa second hand shop lang namin binili. Mas makakatipid ka kasi doon dahil kalahati lang ang price compare sa brand new. At ang kagandahan pa dito, bukod sa mura na ay maayos pa rin ang quality. Isa-isa naman naming inayos yung mga hinakot naming gamit. Sa wakas, konti na lang makakapahinga na rin na maayos. Nakakapagod pala talagang maglipat ng bahay. Buti na nga lang konti pa lang ang gamit namin. Paano pa kaya kung marami? After nga pala matapos ng mga to, hindi pa doon nagtatapos. Kinabukasan nga, dumiretso kami ng City Hall. Dito kasi pag naglipat ka, kailangan mong mag-change ng address within 14 days. Isama mo na rin yung iba mong IDs, etc. After naman nun, bumalik kami sa dati naming apartment para ibalik yung susi. Ito na rin yung huling beses na masisilip namin yung unang apartment namin dito sa Japan. Sa mga oras na to, nag-flashback sa amin lahat ng memories namin dito. Tumira kami dito ng 3.5 taon. Hirap
hirap, diba? Hirap. Aagaw-agawin mo pa sa akin. Ito na yung small bill. Dito ako natutong magluto. At dito kami natutong tumayo sa sarili naming mga paa. Sobrang dami naming naging masasayang alaala sa lugar na to. Despite of our differences, dito namin natutunan na mas mahalin pa ang isa't isa. Hi guys, so I want to share to you our mini Christmas tree. Here, look. Nakakalungkot man, pero alam namin na sa bagong lugar na pinagdalhan sa amin, kung paano kami sinustain ng Lord sa dati naming lugar, ay ganun din ngayon dito sa aming bagong tahanan. Excited na kami sa panibagong chapter na tatahakin namin. Sana ay samahan nyo kami. Hanggang sa muli!